Gusto niyong bigyan kayo ng Diyos ng lahat-lahat? Pati yung mga hindi niyo hinihingi? Pati yung mga hindi niyo pinangarap? Sometimes, mayroon tayong pangarap na hindi natutupad. Subalit ang Diyos, mayroon special na pangarap sa atin. At yan po ay Kanyang tinutupad. Kaya kapag tayo ay kinalugdan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi pa natin hinihingi, ibibigay na at ibinibigay na sa atin ng Panginoon. Amen ba? Sabi sa Biblia, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen ba? God. Blessed be the name of the Lord and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the book of Genesis, chapter 9, verses 1 to 17. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, "Be fruitful and increase in number, and fill the earth. The fear and dread of you will fall upon all the beasts of the earth and all the birds of the air, upon every creature that moves along the ground, and upon all the fish of the sea. They are given into your hands. Everything that lives and moves will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything. But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood, I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal. And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of God has God made man. As for you, be fruitful and increase in number, and multiply on the earth, and decrease upon it." Then God said to Noah and to his sons with him, "I now establish my covenant with you and with your descendants after you, and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you, every living creature on earth. I establish my covenant with you. Never again will all life be cut off by the waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth." And God said, "This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring clouds over the earth, and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth." So God said to Noah, "This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth." Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito'y inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan
Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo pwedeng makakain. Ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa. Sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha, ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din ang lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalahalin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Brothers and sisters, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Genesis chapter 9, verse 1 to 3. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number, and fill the earth. The fear and dread of you will fall on all the beasts of the earth and on all the birds in the sky, on every creature that moves along the ground and on all the fish in the sea. They are given into your hands. Everything that lives and moves about will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything. Ibinigay ko sa inyo ang mga hayop, mga ibon, mga halamang luntian upang may makain kayo. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon.
Nabalitaan niyo na ba yung tungkol sa 3 babaeng namatay ng sabay? Na-aksidente sila, magkasama sila, 3 babae. Siguro magkabarkada, magkumare. Pero nung namatay sila, pumunta sila sa langit. Tapos, sa langit, sinalubong sila ni San Pedro. Sinabi ni San Pedro sa kanila, papapasukin ko kayo sa langit, kaya lang, mag-ingat kayo ha. Naaalala niyo ba mga kapatid na tuwing may larawan ni San Pedro, si San Pedro may kasamang manok. May nagsabi, kaya daw may kasamang larawan may kasamang manok si San Pedro sa larawan dahil yun daw yung bago tumilaok ang manok, 3 beses niyang dininay si Jesus Christ. Yung iba naman, ang sinasabi nila, si San Pedro daw, mahilig mag-alaga ng manok. Kaya sinabi niya doon sa 3 babae, nung nakapasok, tatandaan niyo to. Dito sa langit, maraming sisiw. Ingatan ninyong huwag maapakan kahit isang sisiw. Sumang-ayon naman yung 3 babae. Lumipas ang panahon, yung isang babae, nakaapak ng sisiw. Linapitan siya ni San Pedro. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo nga apakan kahit isang sisiw. Alam niyo kung ano ginawa ni San Pedro doon sa babae? Pinusasan siya. Tapos ang kasama niya, kaposas niya, isang pangit na lalaki. So nakita yun nung dalawa. Yung dalawa naman, nag-ingat din. Lumipas ang mahabang panahon, pero sa sobrang dami ng sisiw sa langit, yung pangalawang babae, nakaapak ng sisiw. Biglang nagpakita uli si San Pedro. Sinabihan siya, di ba sabi ko sa'yo, huwag mong aapakan isang sisiw. Kaya, ipinosas na naman yung babaeng yon. May kasama. Ipinosas siya sa lalaking pangit. So natira na lang yung isang babae. Walang kaposas. Lumipas ang mahabang panahon, wala siyang naaapakan na sisiw. Pero nagpakita si San Pedro sa kanya. May kasamang lalaking gwapo. Ipinosas sa kanya. Tuwang-tuwa naman siya. Tapos biglang umalis na si San Pedro. Nagsalita ngayon yung babaeng yun. Ano kaya ang nagawa ko? Ba't kaya ginapos ka sa akin? Ang gwapo-gwapo mo. Sabi ng lalaki, nakaapak ako ng sisiw. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Oh, kumusta na mga sisiw? Diyos talaga. Magaling na, mayaman pa, talino, matuwid, nangat, wagas ng pag-ibig, naya, kayapang kalooban, hawa at tagumpay! Praise the Lord. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal
matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman. At matalino pa. Thank God. Thank God, ako ay malaga. At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Mataman maganda. Bata man matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig man ang iyong salita, sasabihin ko ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman. At matalino pa. Thank God. Ako ay malaga. At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas Pagkay El Shaddai. kaya siya dahil sa kanya'y nagbigay. Anong mangyayari? Hindi umapaw ang buhay. Pag siyang siya dahil sinunod ang tunay. Sakyo. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. We are blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman. At matalino pa. Thank God. Ako ay malaga. At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay El Shaddai. Kaya siya dahil sa kanya'y nagbigay. Anong mangyayari? Hindi umapaw ang buhay. Siya siya dahil sinunod ang tunay. Sakyo. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman. At matalino pa. Thank God. Thank God, ako ay malaga. At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous Sa na lahat ng mayaman sumigaw! matalino pa. Thank God, ako ay malaga. At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay nyo. Kayo ba'y naniniwalang paghihimalaan ka ngayong gabi? Ako lang, tatanggap ko lang ng isang himala. Mamaya kikuwento ko sa inyo. But let's go back to our gospel message. It says, God said to Noah, every creature that moves along the ground, in all the fish in the sea, they are given into your hands. Everything that lives and moves about will be for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything. Narinig yun? Ang sabi ng Panginoon, binibigay ko sa inyo ang lahat para pagkain. Ngayon, binigay ko sa inyo ang pati halaman, sound,
Oh, hindi pa ako nagsasalita eh. You listen to this, ha? You listen to this. Bakit nyo napupuna ito? Just as I gave you the green plants, I now give you everything. Narinig niyo yun? Anong ibig sabihin ng everything? In other words, wala nang itinabi ang Panginoon para sa Kanya. Ibinigay lahat para sa atin. Kaya ko naniniwalang lahat kayo ay tatanggap ngayon. Amen? Okay. Find your partner muna. Find your partner. Anong unang sasabihin mo? Ha? Ako si Noah ngayon. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Sino ka? Ako, si Noah ngayon. Ang kabagong panahon. Mapalad ako, hindi ako malilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Sino ka? Ako, si Noah ngayon. Ang kabagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako. Harapin mo ang iyong katabi. Sabi mo sa kanya, sino ka? Ako, si Noah ngayon. Sa babagong panahon. Yayaman ako, hindi ako malilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa Praise the Lord. tamang Roll panahon. over the ocean. Roll over the ocean, roll over the sea. Go into your bosom with the new liberty. Roll over the ocean, roll over the sea. Go into your bosom with the new liberty. Sino ka? Ako, si Noah ngayon. Sa kabagong panahon. Mawalan ako, hindi ako malilimutan ng Panginoon. Yayaman ako. Hawakan mo ang kamay ng iyong katabi. Sabi mo sa kanya, sino ka? Ako, si Noah ngayon. Sa kabagong panahon. Mapalad ako, hindi ako malilimutan ng Panginoon. Yayaman ako. Sa likuran naman. Tanungin mo siya, sino ka? Ako, si Noah ngayon. Makabagong panahon. Mapalad ako. Mapalad ako, hindi ako malilimutan ng Panginoon. Yayaman ako. Sumigaw ang mayaman. Sa Roll over the ocean. roll over the ocean, roll over the sea. Go into your pardon with the beauty. Roll over the ocean, roll over the sea. Go into your Minsan pa, sino ka? Ako, si Noah ngayon. Kabagong panahon. Palad ako, hindi ako nalilimutan ng Taas ang kamay na mayaman na. Yayaman ako sa Sabi mo sa iyong katabi, sino ka? ako, si Noah ngayon. Kabagong panahon. Palad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Roll over the ocean. Roll over the ocean, roll over the sea. Go into your pardon with community. Roll over the ocean, roll over the sea.
ocean, roll over the sea, roll into your partner in community. Sino ka? Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang inyong mga prayer request. Bottled water, everything they have. Taas natin. Okay, taas ang inyong dalawang kamay. Sabilang kung 3, yuyuko kayo. Ito sasabihin nyo. Ako si Noah ngayon. Ako si Noah ngayon. Hindi ako makalimutan ng Panginoon. Tandaan nyo yan, ha? Malapit na dumating ang Panginoon, baka makalimutan kayo. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. Bago tayo magpatuloy, panoorin natin muna ang isang eksena sa ating Miracles Are Forever. Ito'y labag sa kasunduan. Para sa DNA ni Marwan. Ayaw nila ng kapayapaan. Ayon ang kanilang pananagutan. Lalaban tayo hanggang sa huling bala. Kahit anong mangyari, sama-sama tayo. By virtue and by skill. Sir, reinforcement, sir. We triumph. Puro kawalasan. Wala na si Daddy, kaya umiiyak ka. Tayo, hindi ba, Mommy? Ayaw nang umuwi si Daddy. I'm dying, Lenore. Dapat ako ng doktor. A year. If I'm lucky. A rare case of cancer. Bigay mo lahat sa akin. Ingatan ko. Babaunin ko. Ikaw na lang ang pag-asa para gumaling ka. Don't give up. Nak, lumabang ka. At mayroon sa inyong mahuhulog na biyaya, ang sino man makatanggap ng biyayang ito, Jack, ay paghihimalaan ng Diyos. Ano si Jesus? Huwag mo itong ilalayo sa katawan mo, ha? Lagi mong babasahin at dadasalan, ha? Yan ang magiging proteksyon mo. So, bahala sa katawan at kaluluwa ko para sa kaligtasan ng buong tropa. Sa katuparan ng ating mga misyon. I'm proud of you, boys. Sadyang mabuti ang ating Diyos. Sa Kanya tayo magpasalamat. Miracles are forever. But they don't just happen. You have to make it happen. Purihin ang Panginoon. Actually, akala ko hindi ako makakasama nyo ngayon. Sapagkat nagkaroon pa ako ng matinding stiff neck, hindi ko maibaling ang aking liig at hindi ko makapagsalita ng mabuti. But I always say, miracles are forever. Amen ba? At bago nga pa tayo magpatuloy,
may nagmagandang loob sa akin. So ang ating mga first prizes ngayon, hindi lang kabuhayan, kundi para doon sa 500 peso ticket, 10 100,000 pesos cash. At saka 10 second prizes na worth 50,000 cash. May ticket na ba kayo? Kung ako kayo, bibili ko ng 10 ticket, may extrang isa. So, for every 10 tickets you buy, there is an extra 1 ticket for you. Tawagin muna natin ang isang kapatid natin na pinaghimalan din ng Panginoon sa pamagitan ng Panyulitong El Shaddai, si Sister Cherry Yokoyama. Magandang gabi po sa inyong lahat, my dear brothers and sisters. Ako po si Cherry Yokoyama mula Negros Occidental. I just came here last month here in Manila for vacation. Nagstay po ako sa friend ko dito na kababayan ko din sa Negros. So before ako umuwi doon, binigyan niya ako ng panyo ng El Shaddai. So, sabay sabi na, ingatan mo yan at may protection ka niyan. So, natawa ako kasi panyo lang yan, hindi yun big deal sa akin. So, andito po ako to share and testify kung paano po ako iningatan ng Panginoong Diyos. So, umuwi po ako doon. So, doon ko na-realize na si God ay gumagawa ng paraan to test your faith. So last Friday, it was last week, kasama ko po yung driver ko. Tinambangan po yung sakyan namin doon. It was from Dumaguete to Bacolod. At may nakasunod po sa sakyan namin. Pero hindi ko po yun, hindi po ako nag-alerts because akala ko nakasunod lang po. So, dumating yung point na huminto po kami at huminto po yung sakyan. So, sabi ko, nako, katapusan ko na. So, lumaban po yung driver ko. Unfortunately, namatay po siya. Pero nung time na yun, hindi ko po lubos maisip na paano ako makasurvive. So, first thing po na nagsink sa mind ko is, meron pong panyo na binigay sa akin si Sister Rachel po. Yung pong nag-akay sa akin dito. So, sabi ko po, so sa time na pala na andun ka na sa, malapit ka na sa kapahamakan, hindi mo na alam yung gagawin mo. So, thankful ako na napasok kong kamay ko sa bag ko at nakuha ko po yung panyo, sabay sabi na Lord, yakapin mo ako. Mamatay man ako, kasama kita. So, hindi po ako natamaan ng bala. Andito po ako ngayon. Buhay. At thanks God na nakilala ko po yung totoo, buhay at tunay na Diyos. My dear brothers and sisters, you are so very blessed at thankful kayo na nakilala niyo po ang tunay at buhay na Diyos. So, sana at sa lahat ng sumuporta at nag-akay sa akin dito, lalo na kay Brother Mores, Sister Rachel, Sister Alma at Sister Maylin, maraming salamat po. At thankful ako and we are so very blessed. Ang saya pala dito. Nakakawala ng stress. At thanks God for the second life, second chance. Siguro may mission pa ako sa mundong ito. Maraming salamat po and God bless us all. Thank you. Mananiwala kayo may himala ang Diyos? Sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians, ginagamit ng Diyos ang maliliit na bagay, mga walang halaga sa tingin ng mundo, subalit naipapakita niya ang kanyang kapangyarihan
sa pamagitan ng mga bagay na ito. Anyway, kay Noah pa rin tayo. Noah is really very special. Ang sabi ng Panginoon, binibigay ko sa iyo ang lahat ng may buhay bilang pagkain nyo at ang mga lontyang halaman. At ngayon, Anya, ibinibigay ko na sa inyo ang lahat. I now give you everything, sabi ng Panginoon kay Noah. And after that, God made a covenant with Noah and to the succeeding generations, including us. And what was that covenant? What is that covenant? Ano ang kasunduang iniwan ng Diyos, ng Panginoon kay Noah? Hindi niya muling gugunawin ang daigdig na ito ng baha. At tuwing uulan ng malakas, magpapalutang siya ng isang bahaghari at maalala niya ang pangakong ito. Nakakita na ba kayo ng bahaghari? Anong ibig sabihin ng bahaghari? Rainbow. Anong ibig sabihin ng rainbow? Bahaghari. Bahaghari means yung lapel ng isang hari, parang sinturon yun ng hari. Hari ng mga hari. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen ba? So, my question is, what did Noah do that pleased God and made him commit everything to Noah? Ano ba talaga ang ginawa ni Noah? Bakit lubhas siyang kinalugdan ng Diyos at lahat-lahat na ay ibinigay na ng Diyos sa Kanya? Wala nang iniwan. Lahat-lahat. Everything that we can say, everything that we need, God has given it to Noah and his descendants, including us. Gusto niyong bigyan kayo ng Diyos ng lahat-lahat? Pati yung mga hindi nyo hinihingi? Pati yung mga hindi nyo pinangarap? Sometimes, mayroon tayong pangarap na hindi natutupad. Subalit ang Diyos, mayroon special na pangarap sa atin. At yan po ay Kanyang tinutupad. Kung tayo ay mamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Now, there are several reasons I'd like to share with you why God was so pleased with Noah and made him commit everything to Noah. First, it's found in Genesis chapter 6, verse 22. It says, Noah did everything just as God commanded him. Si Noah isang taong basta sinabi ng Diyos, ginagawa. No questions asked. Hindi nagtatanong kung paano gagawin, bakit. Basta sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pag sinabi ng Diyos na sigaw, pag sinabi ng Diyos palakpak, pag sinabi ng Diyos talo ng tatlo, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi, alam nyo, pag kayo kinalugdan ng Diyos, hindi nyo pa iniisip, dumarating. Gusto nyo patotoo? Noong isang araw, may pinapirmahan sa akin, Sister Belen. Kako, ano yan? Basta pirmahan mo niya. Kako, form ng Toyota ito ah. Sabi ko, bibili ka ba ng kotse? Pagkatapos, kahapon,
Hindi pa ako makabangon dahil masakit nga ang aking liig, saka ang aking balikat. Hinila niya ako doon sa aking higaan at sasabi niya, baba ka na. Pirmahan mo na yung delivery ng kotse dyan. Inisip ko, sabi ko, ako ang pumirma ng application, pagbili ng kotse, ako pa ang paperman ng delivery, malamang ako rin bababayad nito. Sabi ko sa kanya, masakit ang katawan ko. Sabi niya, pa na mag-alala. Naniniwala ka ba sa himala? Sabi ko, naniniwala ko sa himala. O bumaba ka na niya para paghimalaan ka? So bumaba ako, yung bagong model ng Toyota SUV, nandun nga sa amin, bagong-bago, pina-inspection sa akin, tinanong niya at saka tanggapin mo na. Kaya lang, wala po ako nakikitang pambayad. Anyway, mamaya-maya, yung accountant niya nandoon na. Nilabas yung cheque, sabi niya, bayad na yan, regalo ko sa birthday mo yan. After 52 years ng aming love affair, ngayon lang siya nakapagregalo sa akin. Ang sabi ko, naniniwala na ako, in love ka talaga sa akin. Iyan ang nagmamahal, nagre-regalo. Ang ating Diyos ay lahat ay iniregalo na sa atin. Pati ang kanyang sarili. Everything. Sabi niya, Noah, I now give you everything. Pag sinabi ng Diyos everything, kasama siya. Kasama siya. Kaya kapag tayo ay kinalugdan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi pa natin hinihingi, ibibigay na at ibinibigay na sa atin ng Panginoon. Amen ba? So ang tanong, paano tayo kalulugdan ng Diyos? Well, sabi sa Biblia, it is impossible to please God without faith. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang isang taong walang pananalig sa Kanya. At ang pananalig na yon ay kailangan pinatutunayan sa pamagitan ng gawa. Bilang patunay ni Noah na siya may pananalig buo sa ating Diyos, lahat na ipinag-utos kay Noah ay kanyang ginagawa. Kanyang ginagawa. Taas ang kamay niyo. Kung kayo kaya ang utusan ng Diyos, umakyat kayo sa mataas na bundok at pagkatapos ay gumawa kayo doon ng 100 na malaki, wala naman sa iyong ibinigay na lagari, walang ibinigay na martilyo, aakyat ba kayo? Hello? Aakyat ba kayo? Maniwala ko sa inyo. Hallelujah. Sabihin nyo nga, ako si Noah ngayon. O ano ngayon? Kung totoo ang sinasabi nyo yan, automatic, dapat sinagot nyo sa akin, aakyat. Sapagkat si Noah, kapag inutusan ng Diyos, hindi nagdadalawang isip. Gawa agad. Sunod agad. Noah did everything that God had commanded him to do. That is the nature of Noah. No questions asked. Pag sinabi ng Panginoon, hindi tatanong bakit 5,000 doon sa loob ng house of prayer? Bakit dito sa labas 500? Paano tayo magiging Noah niyan? Lagi tayong may reklamo. Isang bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos ay ang pagre-reklamo. In fact, that was the mistake or the sin of the Israelites. Kaya sila
inabot ng 40 years bago nakarating sa lupang pangako sapagkat malapit na lang maririnig naman silang nagre-reklamo. Reklamo. Sabi niyo, reklamo. So para takilogdan ng Diyos, mula ngayon, walang magre-reklamo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Second is found in Genesis chapter 8 verses 20 to 22. Iniisa-isa ko muli yung katangian ni Noah kung bakit siya lubhang kinalugdan ng Diyos. For God to commit everything to him, that's something. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. Burnt offerings, hindi offering burnt offerings on it. Meaning, hindi lang minsan sumamba si Noah. Every day, Noah worshiped God and made burnt offerings. Taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of humans." Even though every inclination of the human heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I've done. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. This special act or particular act of Noah was voluntary on his part. Without waiting for God to command him to build an altar and to offer burnt offerings, Noah did it voluntarily. Si Noah ay sa pagkakataong ito, pagkatapos ilabas na Diyos sa daong, kasama yung kanyang kasama yung lahat nakasamahan doon sa daong, asawa niya, mga anak niya, yung mga animal, mga isda, mga ibon. Ang unang ginawa ni Noah, anong ginawa ni Noah? He built an altar to the Lord and offered burnt offerings on it. How important is the offerings? Ito po yan. Pakinggan niyo na mabuti po ito. Natatandaan niyo po yung ibanghilyo tungkol sa balo na nag-alay ng 2 kusing. Ang sabi ng iba, ito'y kahuli-hulihang kusing niya. Sino ang kinalugdan ng Panginoon? Hindi yung mayayaman naghulog ng libo-libo, kundi yung balo na naghulog ng 2 kusing. Bakit siyang kinalugdan? Bakit siyang kinalugdan? Pangkaraniwang naririnig natin ay sapagkat ikabubuhay na niya yon, inialay pa niya. Pero ang totoo, kaya po siya kinalugdan ng Diyos, ng Panginoong Kristo, ng sandaling yon, sapagkat araw po ng pagsamba yon. At ang mga Hudyo, hindi maaring lumapit sa Diyos upang manambahan na walang dalang handog. In other words, this widow had set aside those 2 coins, itinabi niya yon bilang paghahanda sa araw ng pagsamba sa Diyos. Sabi sa Exodus 23:15, ang utos ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na walang lalapit sa akin na walang dalang handog. Let no Israelite come to me without an offering.
So bahagi po at pangunahing bahagi sa pananambahan sa Diyos, ang taong may panampalataya sa Diyos, ang kanyang handog. Ang kanyang handog. Kaya sa banal na misa natin sa ating iglesia, mayroon po dyan parte ng pag-aalay. Sapagkat bahagi po yan ang pagsamba. Karamihan naririnig ko, sabi niya, Brother Mike, paano ako mag-aalay? Mahirap po ako. Sa totoo lang, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang Diyos ang magbibigay din sa atin ng lahat na kailangan nating ihandog sa Kanya. Everything comes from Him. Yung binhi na ating hihasik, sa Diyos nagmumula yan. Nasundan niyo ba? Kaya lang sa ating mga Katoliko, magagaling tayo sumamba sa pamagitan ng ating mga labi. Tingnan nyo, itong awit na ito sa pag-aalay. Sabi niya, mag-utos ka, Panginoon ko, at dagling tatalima ako. That is Noah, not us. Bakit? Tumatalima ba tayo agad sa utos ng Diyos? Hindi Bato-bato sa langit, ang tatamaan po magagalit. Now, realizing this, as part of this message about Noah's life, napakaganda po ng awit na ito. This is about Noah. No? Then, there is one message there. Ayaw kung natatandaan nyo. Ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tatalikdan ko. Hindi nyo ba alam, pinagkaloob na Diyos ang pagmamahal niya sa atin? For God so loved the world that He gave His one and only Son. Binigay niya. Ibinigay ng Diyos kay Noah ang lahat ng bagay. Because si Noah ay naging kalugod-lugod sa Diyos. You know why? Because Noah did not only worship God in lip service or in songs, but he always had with him burnt offerings that pleases God. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And Noah did it voluntarily as an act of faith and gratitude. Bakit? Malaki pong halaga sa Diyos ang utang na loob. Pinakita ni Noah ang kanyang pagtingin ng utang na loob sa Diyos nang palabasin siya doon sa kanyang bangka, kasama yung mga ibon at mga hayop doon at ang kanyang pamilya. Ang unang ginawa niya, gumawa ng altar, sinamba ang Diyos at nag-alay ng mga handog na susunugin doon from the clean animals. Voluntarily, without being prodded by God to do it, Noah did it as an act of faith and gratitude to God. An act of faith and gratitude to God. So going back to the widow with 2 coins on offering, ano sa tingin nyo after that? Naghirap pa yung babaeng yon? Hindi na. Sapagkat yung dalawang kusing niyang ibinilik sa kanya ng Diyos, araw-araw ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. So, dalawang bagay na dapat natin tularan kay Noah. Pag sinabi ng Diyos, no questions asked, gawin natin. Gawin natin. May nagtanong sa akin, anong mayroon lihim dito sa gawain ito? Bakit balik ng balik ang mga tao? Ang sagot ko, di ko alam. Humalo kayo sa kanila, sa araw ng pagsamba namin, malalaman mo kung anong mayroon sila. Amen?
Because the God we are worshiping in this place is the God of Noah. Ang Diyos ni Noah. Ang Diyos na kapag nangako ay kanyang tinutupad. Amen ba? At sa kapag nangako ang Diyos, may kasamang tanda. Tanda. Ano ang tanda ang binigay kay Noah sa kanyang pangako na hindi na muling gugunawin ang lupa ng baha? Bahaghari. Yung isang araw may tinong ako, kasi lumutang yung baghari habang kami na doon sa aking bakuran. Pagmasdan nyo ang bahagharing yan, magagawa ba ng tao yan? Magagawa nyo bang gumuhit dyan ng 7 kulay sa himpapawid? Hindi. Iyan ay katunayan na totoong may Diyos. That is a physical sign for the doubters. Doon sa mga nagsasabing walang Diyos, look at the rainbow. Tingnan nyo ang bahagari sa himpapawid. Sino ang nakakagawa niyan? Diyos lamang na magagawa ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Third, ang pangatlong katangian ni Noah, kung bakit ibinigay na ng Diyos sa kanya lahat. What caught my attention in these verses is, and I give you everything. As I have given you the green plants, God said to Noah, now I give you everything. Sabi ng Panginoon. Kung paanong ibinigay ko sa inyo yung inyong kahilingan ngayon, noon, ngayon, lahat na hindi pa hinihiling, ibinibigay ko na. Yan ang ibig sabihin noon. Kung mamumuhay kayo ng tulad ni Noah, nakalugod-lugod sa Diyos, yung hindi nyo pa hinihingi, bago dumating ang August 20, tatanggapin nyo. Amen ba? Okay. Third is found in Genesis chapter 8, verses 15 to 19. Then God said to Noah, come out of the ark, you and your wife, and your sons and their wives. Bring out every kind of living creature that is with you, the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number on it. So Noah came out together with his sons and his wife, and sons' wives, all the animals, in all the creatures that move along the ground, in all the birds, everything that moves on the land came out of the ark, one kind after another. Okay. Ang sabi ng Diyos kay Noah, labas ka na dyan sa daong. Ilabas mo rin ang asawa mo. Labas mo ang mga anak mo at mga asawa ng mga anak mo. Ilabas mo ang lahat na ibon na sinabi ko sa iyo na dalhin mo sa daong at lahat ng mga hayop. Lahat na may buhay. Alam mo ginawa ni Noah? Lumabas. Nilabas lahat. Sinabi ng Diyos, yung asawa, unang lumabas, asawa. Mga anak sa mga asawa nila, lumabas yung mga anak at mga asawa nila. Pagkatapos yung mga animal at mga ibon, paris-paris. Lumabas lahat. Walang naiwan. Walang kulang. Kaya natuwa sa kanya ang Diyos. Anong ibig sabihin yon?
Anong ikinatuwa ng Panginoon doon? Ha? Noah was a very good steward. Si Noah ay isang taong mapagkakatiwalaan. Napatibayan ni Noah na siya ay mapagkakatiwalaan. Walang nawala doon sa mga ipinagbilin sa kanya ng Diyos na kanyang isama doon sa daong. Sabi sa Biblia, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen ba? Kaya namang sinabi ng Diyos kay Noah, and finally, ibibigay ko sa iyo ngayon ang lahat. Now I gave you everything. Tandaan niyo yun, ang verse na yun, ha? This is the verse that caught my attention the other night. God said to Noah, I have given you green plants for your food, every animal and birds. Now I give you everything. Everything. Kapag nagkapagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maliit na bagay, ipagkakatiwala niya sa atin pati ang kanyang kaharian. Walang iiwan. Nasusundan niyo? Mahirap bang gawin yun? Kung nagawa ni Noah, magagawa din natin. Amen ba? Paano? Sabihin niyo paano? Gusto yung malaman? Para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos at maging kalugod-lugod sa Kanya, ibabahagi ko sa inyo ang buhay ni Raymond Paraeso. Kilala niyo si Raymond Paraeso? Yun po ay isang lalaki na umanyong babae. Naging model pa yon doon sa Amerika ng Macy's Department Store. Nang dumating sa akin dito sa Maynila, kasama yung nanay niya, pati ako nabighani. Talagang ang ganda niya. Ang haba ng buhok niya, lagpas sa kanyang tuhod. Mahabang buhok. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, Raymond, prayer request ng nanay mo na ikaw ay maging tunay na lalaki. Ang tanong ko sa kanya, ikaw ba ay nasisiyahan sa buhay mong yan? Ibinubuhay mo yung hindi mo buhay? Lalaki ka, ang ikinikilos mo, ang indamdamin mo sa babae? Ang sabi niya sa akin, alam mo ang sabi niya, hirap na po ko, Brother Mike. Gusto ko nang maging totoo. Ang sabi ko sa kanya, anong maginawa mo ng karaang taon? Sabi niya, I tried to change, but I cannot. Ako niya ay nangumpisal sa mga pare, mga obispo, at nagtanong ko anong gagawin ko. Ang payo naman nila sa akin, sundin ko ang nararamdaman ko. So ang tanong ko sa kanya, ngayong naririto ka sa akin, din ka ng nanay mo, at ang gusto ng nanay mo ay maging tunay na lalaki ka. Ano ka ko ngayon ang gusto mo? Yung ibig mo. Alam mo sinabi sa akin niya, Brother Mike, matutulungan mo ko, ibig kong maging tunay na lalaki. Ibig kong maging tunay na lalaki. So ang sabi ko sa kanya, Raymond, you just did the first step. You want to change? You decide. Magbago ka. Bibigyan kita kako ng pribilehiyo sa gawain ito to sit in front of me on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Sapagkat doon, mayroon pa akong Saturday gawain noon sa Amor Solo. July yun. Sako, every session, puputulan mo ang buhok mo ng 1 inch.
One ends on Tuesdays, one ends on Thursdays, one ends on Saturdays until maging krokat ka. By the time kako sa August, anniversary natin, I want you to stand on the stage telling people that you are now a man, truly a man. And yun, after 1 week, umakyat dun sa aking dressing room sa PICC, sa gawain natin. Hindi ko agad nakilala. Bakit? Nakakrokat na, nakakauboy pa. Ang sabi ko sa kanya, sino ka? Ang sabi niya sa akin, di mo ba ako kilala? Sino ka nga ako? Ako si Raymond Paraiso. Yon dating Monique. Oh, kako Raymond, ang usapan na kako natin hanggang August po yan. Bago ka maging krokat. Ito ang sinagot niya sa akin. Tandaan niyo ito. Ang sabi niya, Brother Mike, magbabago ka na rin ngayon na. Ngayon na. Susunod ka sa kalooban ng Diyos, ngayon na. Ngayon na kapatid, hindi bukas ang pagbabago. Ngayon na. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Kamunduhan itakwil mo na. Lumapit ka sa may kapal, di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitaing nagsasaad, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayaman ang makamundo, sa'yo kaya ay nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Kayaman ang makamundo, sa'yo kaya ay nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Purihin,
purihin ang Panginoon. Okay. Andiyan pa ba kayo? Gusto niyo talaga maging Noah? Kailan? Kailan? Okay. Ito ang gagawin niyo tuwing may makakasalubong kayo. Huwag niyo nang tatanungin ng kumusta ka. Ang tanong mo, sino ka ba? Tanungin mo ang katabi mo, sino ka ba? Anong isasagot niya? Ako si Noah. Kung iyan ay kasamahan natin sa gawain, pag tinanong sino ka ba, at sinagot kang ako'y si Noah, kasama natin yan. Amen ba? Tandaan niyo yan, ha? Ito, mga simple lang itong aral na ito, pero ako'y naniniwalang kapag tinandaan nyo at sinunod nyo, lahat na binigay na Diyos kay Noah, ibibigay sa inyo. Ibibigay sa inyo. And finally, sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ang likod niya, pinagpala. Finally! Kung ngayon may bagong buhay. Finally! Ako ngayon ay pinagpala. Finally. Ako ngayon tagumpay. Sabay-sabay. Buhay. Ang buhay ko ngayon, siksik-lik-lik ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. Kalakasan sa magtahak sa landas ng kabanalan. Nasa ba ka ba? Ako ngayon malaya na. Ako ngayon malaya na. Finally. Sumigaw ang mayaman na. Ako ngayon mayaman na. Finally. Lumundag ang magaling na. Sabay-sabay. And finally, ngayon may bagong buhay. Ngayon pinagpala. Lahat ng mga tagumpay sumigaw. Sabay-sabay. Saluhin ang mga biyaya! Saluhin ang biyaya! Purihin ang Panginoon. Okay. Malapit na tayo. Kayo ba'y naniniwalang makaka-uwi din tayo ngayon? Finally, one of the character traits of Noah that pleased God is, una muna, he did everything God commanded him. Pangalawa, every time Noah worshiped God in spirit and in truth. Hindi lang lip service. Pangatlo, kinalugdan siya sapagkat napagkatiwalaan siya ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. And finally, one of the character traits of Noah that we should possess, if you want God to favor you, kung gusto nyong maging kalugod-lugod sa Diyos, handa na ba kayo? Unahin niyo ang asawa niyo.
Teka muna, pumapalakpak na kayo dyan. Hindi pa ako tapos eh. Ang tao, araw-araw, sa halip na unahin ang Diyos, inuuna ang problema niya. But Noah was different from us. Noah is a man that put God first in everything he did. Si Noah, bago gagawa ng isang bagay, Diyos muna. Saan mo masusumpungan yan? After God commanded Noah to go out of the ark with the animals, you know what he did first? He built an altar to the Lord and offered burnt offerings from the clean animals and clean birds he had with him in the ark. Sa halip na kumatay si Noah ng tupa doon sa kasama niya sa arko at mga ibon para mag-blow out doon sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya, anong ginawa niya? Inunan niya ang Diyos. Inunan niya gawa ng altar na sambahan nila ang Diyos. Hello? Tasa kamayo. Hindi po mahirap gawin ito. Binabay ko sa inyo para gayahin natin. When you wake up in the morning, the first thing that should come into your mind is God. Pasalamatan natin ang Diyos. Pray the Our Father. Iyan po ang aking ginagawa. Pagising ko, ang unang sumasagi sa isip ko at bukang bibig ko ay ang Ama. Our Father. I pray the Our Father. Then, thank Him for the day. I pray for my children, my wife, my grandchildren, and I pray for all of you. Minsan nakakalimutan ko ng aking transaction sa umaga sa aking negosyo. Hindi ko nasasama panalangin. Kaya lang, ang nagtataka naman ako, yung hindi ko sa kanya na hininging negosyo, inaabutan ko sa opisina. Nakita niyo yon? Unahin mo ang Diyos sa lahat ng inyong pagkilos at uunahin ka rin ng Diyos sa lahat ng inyong kailangan. Amen ba? Okay. Now we will be celebrating our 32nd ba o 33rd? 32nd overnight anniversary of this ministry and my 77th birthday. 77th birthday. Kaya ako po naghahanda ng lahat na panregalo. Hindi pa ako nakakapagregalo. May dumarating ng regalo sa akin. Nakita niyo yon? Oh, 10 first prize ay 100,000 cash. 10 second prizes na 50,000 cash. Dito yun sa labas, ha? Yun doon naman sa loob, ang first prize doon ay condo unit dyan sa Ambel Mansions. No? And the showing will start at 6 p.m. August 20. Hanggang alas 8 ng gabi yan, ng August 20. Right on my birthday. Lahat ng mga artista dyan sa pelikula yan, nandito. Pwede kayo magpa-picture sa kanila. Amen ba? Ito po lang ang yung papasok lang dyan sa magit na yan, sa umaga ng Sabado hanggang alas 5 ng hapon bago mag-showing, yung may ticket. Yung walang ticket, doon muna sa labas.
Para pagkatapos na ng showing, saka na sila papasok naman. Tuloy na yung ating overnight na gawain. Ano? Bibili kayo ng ticket? Sinong bibili? Bumili kayo, magkamaubusan kayo, ha? At maliban doon sa first prize, mayroon pa akong consolation prizes dito sa 500, ha? Na tig 5,000 pesos. Mga ilan libo yun. So, lahat kayo mabibigyan. Okay, taas ang kamay. Ayan, mayroon ka, nakita kanyang ticket. Nakita nyo may gwapo dyan sa ticket? Anyway, ganito yan. You can use that as a souvenir. Pinog yung magamitin niya na souvenir. Ano ba yun? Sasabihin ko sa inyo. Mula ngayon, gagawa po kayo ng isang magandang drawing ng daong ni Noah. Para sa ating overnight, ha? Kayo ang guguhit po noon. Huwag kayong bibili ng gagawin dyan ng ating mga negosyante, ha? Kagaya ng ating rosaryo. Gumawa na ba kayo? Rosaryong bato? Ito ngayon, I'm just sharing with you and teaching you how to use your faith and how to make miracles happen. Mayroon kayong himalang gusto mangyari sa buhay nyo? Okay. You draw that beautiful Ark of Noah. Pagkatapos sa loob noon, idodrawing nyo rin in pairs yung mga taong gusto nyong paghimalaan ng Diyos. Yung mga anak nyo, magulang nyo, kapitbahay nyo, ayusin nyo lang drawing nyo. Ang tawag ko dyan ay visualization. Sabi niya sa Ephesians 3:20, madalas sinasama ko sa inyo, to God who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Use your imagination. May imagination ba kayo? Hindi nyo pa nagagamit yan. You know, there's so much power there in our mind, in our imagination. Magagawa yan. Ako, ang ini-imagine ko, aabutin ko 120, ganito pa rin itsura ko. Paniwala kayo? Tiyan mo, sa August 20, 77 ako, pero mukhang 17 lang. O, tasa kamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita tungkol sa buhay ni Noah. Isang taong lubos niyong kinalugdan sa kanyang panahon at ipinagkatiwala mo sa kanya ang lahat ng bagay. Ngayon din, ako ay matutulad kay Noah sa ngayon. At aasahan kong lahat ng inyong inilaan para sa akin ay aking tatanggapin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Find your partner. Ang unang sasabihin sa partner mo, sino ka? Okay, 1 plus 1. Anong sasagot sa pangalawa? 3 plus 3. Ako'y si Noah ngayon. Okay, din panghuli, anong sasabihin nyo? Hindi tayo makakalimutan ng Panginoon. 1 plus 1. 3 plus 3.
7 plus 7? Taas ang kamay, taas ang kamay. Ito ang sisigaw niyo pagtapon ko sa inyo. Lahat na darating. Are you ready? God bless you all.